Salamat o Jesus sa dakilang pag-ibig mo, na iyong ibinuhos sa krus ng Kalbaryo. Pinalaya mo ako sa sumpat kasalanan upang maranasan buhay na walang hanggan. Na dugo sa kibing ng tubos, mga sugat at latay mo, pinagaling ako. Salamat o Jesus sa dakilang pag-ibig mo, na iyong ibinuhos sa krus ng Kalbaryo. Pinalaya mo ako sa sumpat kasalanan upang maranasan buhay na walang hanggan. Na dugo sa gibing ng tubos, mga sugat at latay mo, pinagaling ako. Ang iyong banal na dugo sa kibing ng tubos, mga sugat at latay mo, pinagaling ako. Salamat o Jesus sa dakilang pag-ibig mo, na iyong ibinuhos sa krus ng Kalbaryo. Salamat, Jesus. Purihin ka, Panginoon. Sambahin ang ngalan mo. Purihin natin siya at pasalamatan. Hallelujah! Okay, good evening po sa lahat. Magandang gabi po sa ating lahat, mga magulang, mga kapatid, mga kabokals. Salamat po sa lahat na nakatune in po ngayon. Good evening po, at tunay nga na ang Diyos ay mabuti sa atin pong lahat. Hindi po siya nagpapabaya, hindi niya tayo pinapabayaan ng atin pong
Mahal na Panginoon, ayan, in spite of many circumstances that we are facing right now sa ating pong bansa. Pero ang Panginoon po ay talagang tunay na mabuti sa bawat isa sa atin at hindi niya po tayo pinababayaan. Alright, so ang lahat po, ay pagpapala ng ating Panginoon. Alright, so salamat sa Lord dahil yan sa opportunity na tayo po ay muli makapag-broadcast sa gabi pong ito. Binabati ko lahat ng ating pong mga mahal na leaders ng Pasida Faith Bible Fellowship, sa aking pong mga mahal na diakono na nagpapagal para po sa iglesia ng ating pong Panginoon. Alright, so tuloy-tuloy po tayo. Paki-share na po ang video natin mga mahal kong kabokals, okay? So, pa-share na lang po. Pa-share na lang para po marami po ang makakapanood sa gabi pong ito. Alright, so thank you so much and God bless po sa ating lahat. Alright, purihin po natin ang ating Panginoon. Okay, so tayo po ay makinig pa ng mga awitin and there's a lot of reasons to worship the Lord. 10,000 reasons. Yan, meron po tayong 10,000 reasons, more than that, to worship our God. Alright? Kahit na pangit ang nangyayari sa atin pong mga buhay, ay yan, may dahilan tayo para i-worship ang ating Panginoon. Alright? So sana ganun din po ang ating mga nararamdaman at ganun din po ang ating nais sa atin pong mga puso. By the way, tonight we'll be talking about... Hello po. Hey, Nanay Ellie. By the way, Nanay Ellie, thank you so much, okay? Good evening po, Pastor, at sa dalawang masisipag mo, mga technical support, at sa lahat ng nanonood ng Voice of the Gospel. Yes, Nanay Ellie, thank you so much. Pakibati kay Tatay Roger dyan. At kay Sister Irene at sa inyo pong mga apo. Ayan. Aris Burgos Macabitas, thank you so much, Aris, for watching the Voice of the Gospel, okay? Hi! Natimpuhan ko. Let's see, Kuya Bokal. Kumpare, kumusta kayo dyan? Hello, Pastor Jordan Alpante. Pastor, thank you so much for watching. Yeah, salamat at ikaw ay natimpuhan niyo po ang program na ito. Purihin po ang ating Panginoon. Tuloy-tuloy lamang mga kapatid. Please, pakishare ang ating pong video para po marami pong mapagpala sa gabing ito. Again, our topic for tonight would be faith in action. Alright? So, sabi ko nga, there's 10,000 reasons to worship God, and more than that actually. So, let us listen to this Tagalog version of 10,000 reasons. Here we go, mga kapatid. 4.
Sa araw na ang lakas ko'y wala na, ang araw ko ay sasapit na. Sa'yo pa rin ang awit ng pagsamba. Kailan pa man ay aawitan ka. Purihin ka, aking Diyos, aking Panginoon. Purihin ang ngalan mo. Ako ay aawit sa'yo buong puso. Purihin ang ngalan mo. Purihin ka, aking Diyos, aking Panginoon. Purihin ang ngalan mo. Ako ay aawit sa'yo buong puso. Purihin ang ngalan mo. Purihin ang ngalan mo. Purihin ang ngalan mo. Alright, purihin ang ngalan mo. 10,000 reasons to worship and to praise God. Thank you so much for watching, Harold Bacongan. Yes, Harold, thank you so much for watching. Mga kapatid, tuloy-tuloy lamang po tayo. Please, pakishare po ang ating video upang sa ganon tayo po ay maraming mapagpala sa gabi pong ito, mga kaibigan at mga kapatid. Okay, so tayo pa rin po mga kaibigan, mga kabokals, nakikisa po sa pinagdadaanan po ng ating mga kababayan. Okay, especially sa Cagayan Valley, sa Marikina, at lahat po na sa Kabikulan, Catanduanes. Tayo po ay medyo malungkot ang ating sitwasyon sapagkat ang karamihan sa ating mga kababayan ay talaga namang dumanas ng matinding pagsubok. But nandito po tayo again para po sila ay palakasin ang kanilang mga kalooban. Kung mayroon tayong mga kamag-anak, mga kaibigan, na kung saan mga kaibigan ay talagang naapektuhan ng bagyo, ay tayo pong magpapalakas sa kanila. Okay? We can give them hope and give them courage and joy and peace sa pamamagitan po ng programa po natin or sa pamamagitan ng personal po natin na pag-aabot po ng ating mga pagpapalakas sa pamamagitan po ng salita ng ating Panginoon. Okay? So, yan, mga kaibigan, mga kapatid, we can be a blessing to them. Okay? Hindi lang po tayo ang pinagpapala ng pagpapalain at mag-enjoy ng blessing ng Lord, but we can also be a blessing to those who need support, those who need yung ating pong mga encouragement. Okay? Ayan, Sister Mila Villarino, thank you so much for watching all the way from Silang Cavite, and Sister Sheila Velasco, good evening. Yes, good evening po sa inyong lahat. Alright, tuloy-tuloy lamang po tayo. Yan pong video na ating nakikita dyan. Itong video po na ito ay sa Marikina po yan, mga kapatid. Talaga namang lubog na lubog sila sa baha at nagsasuffer po sila hanggang ngayon. Alright, update lang po dito sa landayan. Ang lawa po ay tuloy-tuloy po ang paglaki. Ayan, sabi nga po ng mga taga rito, yung matagal na dito, it will take time na mag-subside ang water namin dito sa South Fairway. Kasi ang lawa ay tumaas at yung sa mga street nga, may mga isda na. Ayan, nakikita natin yung mga isda lumalangoy na. Ayan, it will take time, months, I think, bago mag-subside. So, please help us pray, okay? Na hindi na magpakawala ng mga tubig ang dam kasi pag nagpakawala sila ay tuloy-tuloy pang paglaki ng lawa ng Laguna de Bay or yung Laguna de Bay. Alright, so mga kapatid, pakishare po ang video na ito, and tonight we'll be talking about how can we na maging blessing po sa iba, especially ngayon ang mga kababayan po natin na ngailangan ng tulong. Ayan, mamaya mayroon po akong sasabihin sa atin patungkol po ito sa pagtulong. Alright? So yan po ang ating gagawin tonight. Okay?
tayo po'y makalikom po tayo ng sapat, okay? Kahit na konti na pwede nating maibigay, especially dito sa amin po sa Landayan, sa Phase 7, okay? Phase 6, at dito po marami pong talagang naapektuhan. Kaya nandito po tayo, okay? Ang program po na ito, ang Kuya Vocal, okay? Yung ating pong channel, Kuya Vocal Channel, vlog ay handa pong tumulong sa mga kababayan po natin, especially dito po sa Landayan, sa South Fairway, okay? Hindi na po tayo lalayo muna, dito lang muna tayo, okay? Magkaroon tayo ng opportunity to help them, alright? So, pakinggan po natin itong isa pang awitin po na ni Laura, alright? Si Laura, yung blessing, mga kaibigan, mga kapatid, okay? Ito po ay inawit po ng Acidors. Ito'y covers po ng Acidors. The Acidors. Alright? Pakinggan po natin ang awiting ito na Tagalog version. Alright? Here we go. Hindi pala Tagalog version to. Sorry mga kapatid. Okay? So here we go. Ito po ang blessing ng Acidors. Sana hindi po tayo ma-check at ma-mute ni Facebook. Pero i-edit natin ito mamaya. Okay? Kung sakali man. Alright. So, blessing ni Laura. Okay? So, ito na po mga kaibigan, mga kapatid. Yan. If you are blessed tonight, okay? You can request a song. Okay? But, pamamanhi ko po sa inyo, pag nag-request po tayo, ayan, pwede pong Tagalog. Yan, Tagalog worship song. Okay? Papuri. Yan. Para, ito po ay talagang hindi ma-mute ni Facebook. Here we go. Blessing ni Laura Acidors, the Acidors cover. We pray for blessings. We pray for peace. Comfort for family, protection while we sleep. We pray for healing, for prosperity. We pray for your mighty hand to ease our suffering. And all the while, you hear each spoken need. Yet love is way too much to give us lesser things. 'Cause what if your blessings come through raindrops? What if your healing comes through tears? What if 1,000 sleepless nights are what it takes to know your need? What if trials of this life are your mercies in disguise? We pray for wisdom, your voice to hear. We cry in anger when we can't feel you're near. We doubt your goodness, we doubt your love. As if every promise from your word is not enough. And all the while, you hear each desperate plea. And although we have faith to believe, 'cause what if your blessings come through raindrops? What if your healing comes through tears? What if 1,000 sleepless nights are what it takes to know you're near? What if trials of this life
it's not our home. 'Cause what if your blessings come through raindrops? What if your healing comes through tears? What if 1,000 sleepless nights are what it takes to know you're near? What if my greatest disappointment, or the aching of this life, is the revealing of the greatest thirst this world can satisfy? What if trials of this life, the rain, the storms, the hardest nights, are your mercies in disguise? Alright, blessings. What if the rain, the trials of this life are your mercies in disguise? Alright, minsan, di ba? Mga kaibigan, mga kapatid, ang akala natin ay yun ay talagang, Lord, parang sinasaktan mo ako, Panginoon. Parang, Panginoon, itong bagyo sa buhay ko, bakit mo ginagawa ito sa buhay ko? Di ba? I've been faithful to you, Lord. Bakit nangyayari ito sa akin, sa pamilya ko? Bakit? Minsan kasi yung mga pagsubok natin sa buhay ay blessing in disguise ng ating pong Panginoon. This the Lord. Mayroong sinasabi, may sasabihin ang Panginoon at mayroon siyang gustong sabihin sa bawat isa sa atin. And every time we encounter problems, trials, storms in our lives, yan po ay blessing in disguise ng ating Panginoon. Because you will know someday that, yeah, Lord, thank you so much because you give me these trials, you give me these problems in my life, and ito pala ay malaking blessing para sa akin. Thank you so much, Ate Susan Lagulao. Yes, Ate Susan, ang pagsubok natin ngayon, Ate Susan, ay talaga namang, yan, hindi tayo nakakalabas dahil mataas ang tubig natin. Yan, yung aking motor po ay naghihingalo. Yan. I tried actually kanina lumabas, pero yun, naghihingalo talaga yung motor ko. Alright, so thank you so much, Sister Rebecca Cerezo. Ayan, thank you so much for watching. Ayan, Pastor Jesus Gariando. Pastor Jess. Yeah, Pastor Jess, sorry. Pastor Jess, thank you so much for watching. I am happy that you tune in. Alright, tuning in tonight. Thank you so much for that time, okay? Have a wonderful day, Pastor Jess. At purihin ang Panginoon sa buhay niyo po. Alright, someday somehow, I hope and pray na ikaw po ay maging guest ng akin pong ng program ng The Voice of the Gospel dito. Alright? That is my prayer, Pastor Jess. I know that you can share and impart blessings to our brethren, to our listeners. Alright, so mga kapatid, mga kabokals, tuloy-tuloy lamang po ang ating panunood at ang ating pakikinig. At tayo po ay, ayan, napapansin po natin yung ating pong mga awitin ngayon ay medyo mabagal tayong mga awitin natin, ano? Medyo worship ang awitin natin sapagkat nakikisa po tayo sa ating mga kababayan na kung saan ay talagang dumanas na matinding pagsubok, okay? I should say matinding pagsubok dahil ang ilan sa kanila ay talagang nawasak ang mga bahay, meron pang namatayan po, mga kaibigan, mga vocals. So makikisa po tayo sa kanila sa pananalangin. Kaya ngayong gabi, samahan niyo ako. Tayo po ay manalangin, mga kaibigan at mga ka-vocals. Let us pray. Samahan niyo po ako. Let's pray, Lord. Thank you so much, Panginoon. Thank you so much sa gabi pong ito na kung saan inyong ibinigay muli sa amin. Lord, I pray na kayo po, Panginoon, ang siyang kumilos sa amin and everything that we do tonight would give glory and honor to your name. Lord, kami po lubos na nagpapasalamat sa inyo for all the trials, for all the storms that we've encountered in our lives. Ito po, Panginoon, ay sadyang blessing in disguise sa amin po, Panginoon. Lord, maraming salamat at hindi po, Panginoon, namin matatawaran ang mga pagpapalang ibinigay niyo sa amin sa araw-araw. Lord, alam ko na may mga kababayan po kaming talagang ngayon ay nasa evacuation center. And may mga kababayan po kami, Panginoon, na wala ng mga tahanan. May mga kababayan kami, Panginoon, na wala ng pangkabuhayan.
nawalan po ng mga kamag-anak. Mayroon kaming mga kababayan at mga kamag-anak din, Panginoon, na kung saan nabiktima ng Typhoon Ulysses. Lord, I pray that kami ay gamitin niyo, Panginoon. Make us a blessing to them. What we can do as of the moment is to pray for them. We can give them a courage to face these trials na kanila pong pinagdadaanan, Panginoon. Lord, kami po ay ngayon ay tunay na iyong pinagpapala, Panginoon. We accept those blessings that you have given to us in spite of many circumstances na aming pinagdadaanan. Hindi lang ang aming mga kababayan, kundi lahat kami, Panginoon. All of us ay meron pong mga pagpapala, mga problema, mga suliranin sa aming mga buhay. And yet, still, we hold on to your promises. Thank you so much, Lord. Bless our family. Bless all of us, especially those who are watching right now. Use this program para sila po, Panginoon, ay mapalakas at makakuha po, Panginoon, na mga principles from the scriptures na kanila pong may apply sa kanilang buhay. Salamat, Panginoon, sa gabing ito. Purihin ka, itinataas namin ang inyong pangalan. Hayaan niyo ang banal na Espiritu na kumilos sa amin. Hayaan niyo, Panginoon, ang inyong salita na mangusap sa amin, magpapalakas sa amin. Ang lahat na ito ang dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Alright, maraming salamat po, mga kapatid. Muli sa bawat isa. Yes. Okay. Ayan, pakishare po ang video natin na sa ganun, marami po ang mabless, mga kaibigan, mga kapatid. Just you can watch, okay, pwede kang mag-watch party, okay? So that all your friends sila po ay makapanood sa program po na ito, mga kaibigan at mga kapatid. Okay, isa pa pong awitin ang ating pong patutugtugin, okay? One more song. Ayan. Mamasdan ka. Masdan ka, mithit dalangin ng puso ko. Mamasdan ka, ang tanging ninanais ko. Mamasdan ka, mithit dalangin ng puso ko. Mamasdan ka, ang tanging ninanais ko. Sa puso ay ilapit nang maranasan ang pag-ibig mo. Nais kong manahan sa piling mo. Mamasdan ang kalwalhati. Mamasdan ka, oh Diyos. Mamasdan ka, mithit dalangin ng puso ko. Mamasdan ka, ang tanging ninanais ko. Mamasdan ka, mithit dalangin ng
Alright, pasensya na mga kapatid, tayo po ay na-stop. Nagkaroon na naman ng problema yung atin pong nagkaroon ng problem yung atin pong nagkaroon tayo ng technical problem dito mga kapatid, okay? Pasensya po, pasensya. Alright. Tanging ninanais ko, mamasdan ka. Bithit dalangin ng puso ko, mamasdan ka. Ang tanging ninanais ko, nais kong manahan, nais kong manahan, nais kong manahan sa piling mo. Alright, salamat po sa awitin na yan. Good evening po, Sister Prima Gutierrez. Thank you so much for watching all the way from UAE. Salamat kapatid sa iyong patuloy na panonood. And Ati Bang Suarez, Ati Eva Suarez, thank you so much for watching. God bless. Okay. Ayan mga kapatid, yan. Tuloy-tuloy lang po tayo. Pasensya po kanina. Tayo po ay naputol dahil po nagkaroon tayo na naman ng technical problem. I don't know what happened. But again,
the Lord is good. Yan, kahit anong mangyari, mabuti po ang ating Panginoon. Okay? And our topic for tonight would be faith in action. Okay, faith in action. And yung text po na gagamitin natin ay yung atin pong talata ngayon na atin pong pagbubulay-bulayan, and we can get some principles po dito paano tayo tumulong sa ating kapwa. Alright? So in Luke chapter 10, 25 to 37, this is the parable of the Good Samaritan. Okay? And also, by the way, itong event po na ito, itong pangyayari ito, itong text po na ito, we've been making this as an example in our hermeneutics na pinangasiwaan po ay ni Ate Eva Suarez, yung ating pong teacher, okay? Ng hermeneutics. So, yan. Ang ganda po nito, mga kaibigan, mga kabokals. So, timely po siya. Ito pong pinili kong topic today because, again, muli nakikiisa tayo sa ating mga kababayan, and it's time for us na tayo po ay tumulong, hindi lamang sa pananalangin, kung hindi, sa ating pong makakayanan, okay? Dahil marami pong nangangailangan ng mga kababayan po natin. So, Luke chapter 10, 25 to 37, it says in here, on one occasion, an expert in the law stood up to test Jesus. Teacher, he asked, what must I do to inherit eternal life? What is written in the law? He replied, how do you read it? He answered, love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your strength and with all your mind, and love your neighbor as yourself. You have answered correctly, Jesus replied. Do this and you will live. But he wanted to justify himself, so he asked Jesus, and who is my neighbor? In verse 30, in reply, Jesus said, a man was going down from Jerusalem to Jericho when he was attacked by robbers. They stripped him of his clothes, beat him, and went away, leaving him half dead. A priest happened to be going down the same road, and when he saw the man, he passed by on the other side. So too a Levite, when he came to the place and saw him, passed by on the other side. But a Samaritan, verse 33, but a Samaritan, as he traveled, came where the man was. And when he saw him, he took pity on him. He went to him and bandaged his wounds, pouring in oil and wine. Then he put the man on his own donkey, brought him to an inn, and took care of him. The next day he took out 2 denarii and gave them to the innkeeper. Look after him, he said, and when I return I will reimburse you for any extra expense you may have. Which of these 3 do you think was a neighbor to the man who fell into the hands of robbers? The expert in the law replied, the one who had mercy on him. Jesus told him, go and do likewise. Alright. So yan po ang ating pong pag-aaralan. Yan po ang ating pagbubulay-bulayan, mga kaibigan at mga kapatid. Okay? So it is our virtue. Okay? It is our virtue as Christians na tayo po ay tumulong. Okay? The fruit of our salvation, it should be ay yung paggawa ng mabuti. So isang paraan, okay, ang pagtulong yan ay paggawa po ng mabuti. Hindi lamang po natin sinasabi, hindi lamang tayo na nanalangin na tulungan ang ating mga kababayan na may tumulong, kundi tayo din, kung meron tayong kakayahan na tumulong, gagawin po natin, okay, ang pagtulong. Kasi nga ang ating pong Panginoong Jesucristo, He is our siya ang ating model as our Lord and personal Savior. He is our model. If we claim to be in Christ and to be with Christ, at kung tayo po ay kumilala sa Kanya, Christ, we must walk as Jesus walked. Okay? Yan po dapat ang ating ginagawa, mga kaibigan. At today, sa panahon po ito, ito po ang pagkakataon na tayo po ay pwedeng tumulong. Okay? Kung hindi man tayo nasalanta ng bagyo, naapektuhan ng bagyo, sa maliit na bagay, we can help. Okay? Ang mga tao po sa ating paligid. Again, lagi kong nire-remind, okay? Ang bawat isa na itong
personal page and personal vlog ko po, yung Kuya Vocal. The main purpose of this is to help others, okay? Sa lahat po ng aspeto. Kaya kung titingnan po natin yung ating logo dyan sa taas ng page natin is to help. Alright, to honor, letter E, to encourage, letter L, to love, and then yung pong letter P ay tayo po ay magpapalakas sa atin pong kapwa. Okay? So yun po ang pinaka layunin po ng program po na ito. Okay? So yan, you can share your thoughts, okay? You can comment it down below yung thought po natin. Thought po ninyo regarding sa topic po natin. Okay? There are 5 benefits of helping others. So, ano bang benefit nito? Again, gagawin po natin ito dahil mahal po natin ang ating kapwa. Ang pagtulong po natin is the reflection of our love to God, which is that's the main thing na command sa atin. Okay, the main thing na ating gagawin sa ating buhay is to love our God. Now, by the way, bago po tayo dumako dito sa benefits of helping others, there are reasons why we don't help. There are reasons bakit ang tao ay hindi siya tumutulong. Una po, nadala na siya, di ba? Yung tinulungan niya ay umasa na lang, di ba? Kaya nadala na siya. Yan yung mga dahilan. Number 2, selfish siya. Kaya hindi siya tumutulong. Alright? Ayaw niyang mabawasan yung kanyang kayamanan. At pangatlo po, siya ay talagang hindi pa niya nakilala ang ating Panginoon or wala lang sa kanya. Okay? Wala lang sa kanyang vocabulary po ang tumulong sa kapwa. Alright? So, kung tayo po ay tutulong sa kapwa, meron pong 5 bagay po dito, okay? Na benefit po natin. Una, pag tayo po ay tumulong sa ating kapwa, ma-refocus po ang ating mind, ang ating kaisipan. Refocus your mind, our mind. Serving others forces you to take your focus off of yourself. At the end of the day, we're all in the same boat, normally focused mostly on ourselves. Kasi nga, ang pagtulong sa kapwa, mga kaibigan, mga kapatid, hindi mo naisipin ang sarili mo, kundi iniisip mo ang iyong kapwa. That's why this practice such tremendous spiritual benefits. The more you take your eyes off of yourself, the more you'll see others and the more you'll see God all around you. Alright, so yun yung una, no? Ma-refocus po yung ating kaisipan. Yung ating tingin, yung kung dati ang tingin natin tayo sa sarili natin, sarili lang natin nakikita. Pag tumulong tayo sa kapwa, ang sarap noon, di ba? Mabago ang focus po ng ating mga kaisipan. And then number 2, ayan, number 2 po. Pag tayo po ay tumulong sa ating kapwa, okay? We practice what we read. Okay, the Bible has a lot of spiritual insights, okay? Life principles and wisdom at mga values, okay? It's powerful, unprecedented, and life-changing. You can read the same passage time after time over the course of a lifetime and still find valuable insights you've never understood before. Now, may mga ganon, no? There's a lot of principles in the Bible na kung saan mababasa po natin, and yet, ayan, minsan, hindi natin ito nasusunod. Okay? Sa Biblia po, makikita po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Siya po ay talagang ginawa niya ang sarili niya bilang servant. He humbled himself and became a servant. Okay? So, balik tayo dito sa ating pong main text ng Luke chapter 10. Makikita po natin yung parable of the Good Samaritan. Mapapansin po natin dito, mga kaibigan at mga kapatid, di ba? Na yung teacher o expert in the law. Actually, yan yung description ni Luke, expert in the law. Kasi nga, ito, gusto nilang i-trick ang ating Panginoon. Gusto nilang hanapan ng butas, hanapan ng mali ang ating Panginoon. So, inask niya ang ating Panginoon to inherit eternal life. Sabi ng Panginoon, sabi ng Lord, di ba? What is written in the law?
Bakit hindi sinagot ng ating Panginoon? Because the Lord Jesus Christ, alam niya na itong nagtatanong ay alam lahat ang batas. Kasi expert in the law nga. Sabi ng expert na law, siya din yung sumagot sa kanyang tanong. At sinagot niya ito, ng love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your strength. And with all, love your neighbor as yourself. Sabi niya, sinong neighbor ko? At yun na nga po, ikinuwento ng ating Panginoon yung the Good Samaritan. Alright? Na meron pong isang tao o isang individual na siya po ay hinold up. Ayan, nung siya po ay naglalakad. And stripped him of his clothes, beat him, and went away, leaving him half dead. So makikita nga po natin yung dalawang tao na dumaan sa gilid nung hinold up na individual po dito, yung priest. And pangalawa, yung Levites. Alam niyo po ba itong dalawang ito, these two priests and Levites, both of them serving the temple. They serve in the temple. Basically, sila po ay mga religious. Okay? Mga religious. Pero, pangalan lang na naging religious, di ba? Pangalan lang, pero hindi nila tinulungan yung tao na kawawa at 50-50. Mamamatay na. Hindi nila tinulungan. Ang description po dito ay dumaan lang po sila sa kabilang side. Kabilang side lamang yung dinaanan ng mga religious na individual po na ito. And sometimes, tayong mga Kristiyano, mananampalataya, sa ngalan lang tayo naging Kristiyano, pero wala po sa ating ginagawa. Walang ginagawa. Our faith ay hindi nakikita doon po sa ating action. Kaya makikita din po natin dito yung the Good Samaritan. Yung Samaritan po ay hindi po ito magkakasundo ng mga Hudyo. Galit po ang mga Hudyo sa mga Samaritan. Kasi itong mga Samaritan, sila po ay hindi pure na Hudyo. Parang sila po ay may mga lahi, may ibang na lahian. Kaya ang tingin sa kanila ay talagang mga marurumi at mga makasalanan. Alright? Na hindi sila kasama doon sa mga pure Jew. Pero itong Samaritan, siya pa ang tumulong. Di ba? Dito sa tao po nito, siya nagkaroon ng habag sa tao. So, itong Samaritano na nabago ang kanyang focus, okay, sa kanyang buhay. Okay, Mon Meresen from Malabon. Yes, yung Samaritano po dito, nabago ang focus niya. Imbis na hindi niya tulungan itong taong ito, total, galit naman ito sa akin, ang ginawa niya ay tinulungan niya. Kaya nabago ang focus ng kanyang kaisipan. Okay? Nabago. Alright, so, and also, ayan, yun po yung pangalawa natin, practice what you read. Kasi may mga mananampalataya na sinasabi nila Christian sila, pero hindi po nila ginagawa. Okay? Just do it. You just do it. Diba? Sabi nga ng Nike, just do it. Just gawin natin ang tama. Okay? Be doers of the word and not hearers only. Yan. So, studying the Bible is awesome. Doing what you read is better. It allows the Spirit to open your understanding like nothing else can. Pag magbabasa tayo ng Bible, okay yan, walang problema dyan, okay? Pero, dapat, we put it in action, okay? Gagawin natin. Sinabi natin, Kristiyano tayo, followers tayo ni Christ, ay ipakita natin na tayo po ay tunay na mga followers ng ating Panginoon. Because again, our model is the Lord Jesus Christ. He humbled Himself and became a servant. He died on the cross for all of us. He gave everything. Christ gave everything. And the number 3 po, ang una is refocus. What are the benefits of helping others? Refocus our mind. And we have to practice also what we read. And join the Lord in His work. So, yan isa sa benefit. Pangatlong benefit. Tayo po ay makakasama ng Lord sa kanyang gawain. When you serve others, you're joining the Lord in the work He's already doing. Because the Lord, nung dito po siya sa lupa, talagang He gave His life. Yung pagtulong ay kalikasan na katangian na po ng ating Panginoon. He's always working all around you. All around us. When we ask God, what can I do?
He says, follow me. I'm already doing it. Sometimes we just have to open our eyes, direct them away from our lives, and we'll see countless opportunities to be a blessing to our neighbors. We don't have to be a career pastor or minister. We can join the Lord in His work. Yan. Serve others, dear Christian, in response to His love, keeping in mind always you are serving our Lord Jesus. So, yan. Kung tayo po ay tumutulong sa ating kapwa at tutulong sa ating kapwa, tayo po ay makikiisa sa Panginoon sa kanyang gawain. And then number 4, pag tayo po ay tumulong sa ating kapwa, God will change our heart. God will change our heart. There is no doubt about it. The moment we step out to serve and help others, God will change our heart. We may feel like we're going to be a blessing to someone else, and we will be. But we'll also often feel like we may be the one receiving the bigger blessing. God always works around us, but He's also keenly interested in what's going on inside us. Okay? So, yan, sabi nga ni Brother Chris Mon, yan yung ating masugid na taga-subaybay, hindi po tayo tumutulong sa ating kapwa dahil tayo po ay para tayo pagpapalain. Tayo pa ay pinagpala na, kaya po tayo ay tumutulong sa ating kapwa. Ayan. And then number 5, the last, pagtulong po sa ating kapwa ay magkakaroon ito ng eternal significance. When we serve others from a heart that loves God and wants to follow Him, it reverberates in eternity. That's not hyperbole and exaggeration just to sound cool. Either it's scriptural. Sabi ng Colossians chapter 3, 23 to 24, whatever you do, do your work heartily as for the Lord rather than for men, knowing that from the Lord you will receive the reward of the inheritance. It is the Lord Christ whom you serve. Ayan. Serve others, okay, dear Christian, dear brothers, in response to His love, to the love of our God. Keeping in mind always, we are serving our Lord Jesus. And we don't look for recognition, or it will be our only reward if we get it. Diba? Maraming mga politiko ngayon na pag tumulong ay nagpapapicture, di ba? Post dito, post doon. Ayan. So, ayan, strategy po yan, mga kaibigan. Yan. We have to keep our eyes on the kingdom. We have to keep our eyes on God. Because we are serving our God. We are serving Christ as our Lord. And wala tayong ibang ipiplease kundi ang ating pong Panginoon. Matutuwa ang ating Panginoon if we are going to help others, because ito po yung puso niya, ang tumulong. Diba? Kung hindi po tayo tinulungan ng ating Panginoon, na tayo po'y maalis sa pagiging makasalanan, na wala po tayong ganito. Wala po tayo, hindi tayo mag-enjoy sa biyaya ng ating Panginoon. The Lord wants us to help others because this is His command, okay, to all of us. Sometimes it is said that even Christian brethren do not care. Yeah, may mga ganun, Ate Eva. Diba? And sometimes, sad, nakakalungkot, di ba? Na even sa kapatid natin ay hindi po tumutulong, even sa mga Christian, sa mga kapatiran na hindi talaga sila tumutulong. Wala sa vocabulary nila yan. Okay? So, yun po ang ating, ayan, yung Good Samaritan, he spent his money, his own resources, yung kanyang wine, yung kanyang oil, and even yung description po dyan, ang sabi niya dyan, pinasaka niya pa sa kanyang own donkey. So, everything yung meron sa Samaritan na ito ay ibinigay niya dito sa taong ito na nangangailangan ng tulong. And sabi pa niya, dun sa innkeeper, babalik ako. Kung ano yung mga nagastos dyan, babayaran ko.
Di ba? Ang ganda pong katangian ng ganon, di ba? Ang gandang katangian. So, ibig sabihin po, itong Samaritanong ito, pinagpala na siya kasi meron siyang naitutulong. Okay? Kaya tayo marahil hindi nakakatulong, hindi wala sa mind natin yung pagtulong sa kapwa kasi hindi nagsisingkin sa mga buhay at sa mga puso natin na tayo ay unang tinulungan ng ating Panginoon. The Lord help us. Okay? Inahon tayo ng Panginoon mula sa kadiliman tungo sa liwanag. Inahon tayo ng Panginoon mula sa kasalanan tungo po sa pagiging saint. Okay? So, yun po ang ginawa ng ating Panginoon. So, ang pagtulong po natin ay sa ating kapwa ay, or ang ating kaligtasan ay hindi natin po kayang bayaran. Okay? Kundi, gagawin po natin ang mga bagay na ito dahil ito po ang nais ng ating pong Panginoon. Alright? Ito po ang nais ng ating Panginoon, mga mahal kong kapatid na tumulong sa ating kapwa. Ayan. So, sana po sa gabing ito, we all be reminded. Ayan. Tama yung sinabi ni Atibang, that yung mga Samaritan ay outcast sa panahong yan. Sapagkat sila nga po ay hindi pure na Hudyo. May mga lahi sila. Kaya, ang tingin sa kanila ng mga ng mga pure Jew, ay mga marurumi sila, kaya hindi nakipag-associate sa kanila yon. Pero and yet, yung Samaritanong ito, siya pa ang naging tumulong. Kaysa doon sa dalawa, nag-serve sa temple, di ba? Ng mga religious leaders. That is sometimes, minsan, may mga taong ganun na sa pangalan lang, di ba? Sa pangalan naging Kristiyano, pero hindi sa ginagawa. Gagawa tayo ng mabuti, tumutulong tayo sa ating kapwa. Yan po yung hamon ko sa bawat isa sa atin. Ayan. Ngayon, sabi ko kanina, bago tayo magtatapos mga kabokals, mga kaibigan. Sabi ko kanina, ako po ay gumagawa ng paraan para po tayo ay makatulong sa ating kapwa. So right now, I am preparing all my paintings, okay? Ako po ay magpipaint at ibebenta po natin ito at mapagbentahan po nito. Ito po ang ating lilikumin para po tayo po ay makatulong sa atin pong mga kababayan. Especially dito na lang po sa ating sa Landayan o dito sa South Fairway. Kasi ang dami doon sa Phase 7 at dito sa Phase 1, ang dami po talagang nangangailangan. So yun po ang ating gagawin. Ako po ay magpipaint at magpipaint at ibebenta po natin yung ating painting at yung mapagbentahan po nito ay atin po yung itulong sa atin pong mga kababayan na nangangailangan dito po sa Landayan. Okay? So, samahan nyo po ako. Ipanalangin nyo, ito lang po ang aking magagawang ambag. Ito lang po ang aking magagawa para po sa mga nangangailangan sa panahon ngayon. Nangangailangan din po kami, pero the Lord sustains our needs. Alam ko na hindi pa mabayaan ng Panginoon ang kanyang mga lingkod. Okay? So, samahan nyo ako kung sino yung yan. Ipapakita ko po dito sa atin, dito sa ating live, yung mga paintings po na ibebenta ko sa mga susunod po na araw. Okay? Yan, yun po ang ating gagawin. Painting for a cost. Yan. At china-challenge ko din po yung aking mga estudyante. Ayan. Yung aking mga former students. Okay? Yung aking mga estudyante, china-challenge ko din po kayo. Pwede nyo po akong samahan dito. Okay? Sa aking layunin na ito. Natulungan po ang ating mga kababayan ang mga nangangailangan. Pwede po kayong mag-paint at yung painting nyo ay pwede po nating ibenta. Okay? So yun, ang ating panalangin na gamitin tayo ng Lord in every aspect na pwede po tayong tumulong sa ating kapwa. Ito po ang design ng Kuya Vocal page, ang tumulong po sa ating mga kapwa. So samahan nyo kayo, panalangin nyo ako at gagawin ko yun sa mga susunod na araw itong mga paintings na ito na para po maibenta at maitulong po sa lahat ng mga nangangailangan. Okay? Maraming salamat po sa lahat. Nagpapasalamat din ako sa aking pamilya. Kasi it is imposible po na ito'y magpapatuloy kung wala yung aking family. Sila po ang technical support ko dito.
na katulong ko sa lahat ng gawaing ito. And ayan, sa lahat ng gawain na gagawin kasama ko ang aking family, ang asawa at ang aking anak. So maraming salamat po sa inyong lahat. Yan, sa mga susunod na araw tayo po ay makakita ng mga paintings po dito. Maraming salamat sa lahat. Pagpalain po tayo ng ating Panginoon. Lagi ko pong sinasabi na ang Diyos ay mabuti. Anong sitwasyon man ng buhay po natin, ang Diyos ay mabuti sa lahat sa atin. Pangit man, maganda man, taang ang Diyos ay mabuti. At mga kaibigan, mga kapatid, ayan, ito po ang inyong Kuya Vocal. Vocal na vocal po dahil sa aking misis po na nagmamahal. Tayo po ay manalangin at patugtugin natin itong last song, Carry the Light. Alright, so let us pray mga kaibigan, mga kabocals. Let us pray. Lord, thank you so much for tonight. Salamat po Panginoon sa inyong salita na aming natunghayan, na aming napakinggan. Make us a blessing to others, Panginoon, dahil alam ko, Lord, na kayo po ay may layunin sa amin, and Lord, you empowered us. Ginawa niyo po kami, Panginoon. Binago niyo ang mga buhay namin, at binago niyo po kami, Panginoon, upang kami po ay tumulong gumawa ng mabuti po sa aming kapwa. Gagawa kami ng mabuti hindi para po magkaroon ng merit, magkaroon ng kaligtasan, kundi kami po ay iniligtas nyo, at ito po ang bungang ito, ito po ay bunga ng aming pagbago sa aming mga buhay. Bunga po ito ng aming pagmamahal po sa inyo. So our action to help others is the reflection of our love to you. Thank you so much, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Let us listen to this song, Carry the Light by Acidors.